Pangarap mo bang magkaroon ng sariling bahay? Pero teka, handa ka na ba talaga? Baka masyado pang maaga at mapasubo ka sa malaking responsibilidad. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin ang 6 signs if you're ready to buy a house. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung timing mo na talaga na bumili ng bahay, tama o maling desisyon. Tapusin mo tong video para malaban kung pasado ka na. Okay, yung 6 signs. Sign number 1 po. May stable income ka na at sapat na ang iyong income. Alam mo, ang pagbibili ng bahay, hindi lang po one-time expense. Huwag mong iisipin, ako, kaya ko yung down payment, kaya ko yung monthly for first 3 years. Ako, long-term commitment to. May stable kang trabaho or let's say negosyo nagbibigay sa'yo ng consistent income. Sign number 1 yan. Kayang-kaya mo bang bayaran yung buwan na nahulog? Diba? Lalo na kung tinurn over na po sa inyo. Kasi may in-house yan, babala po . May mga iba, yung first 2 to 3 years mo, mababa lang po ang babayaran. Pero pag tinurn over na, pag nagbangko na, magbabalon po yung payment. Kaya i-check nyo. At kung hindi pa stable ang income mo, baka lang, hindi pa to tamang oras para ikaw yung bumili ng bahay. Sign number 2, may sapat ka na pang down payment. Yes, importante yung down payment, pero huwag mo kalimutan na may monthly. Ang down payment, more or less 20% po yan. At hindi mo kailangan ubusin ang ipon mo para lang sa down payment. Alam mo, mas mababa ang interest rate kung may malaking kang down payment na gagawin. Siyempre, kung 50%, mas konti na lang ang babayaran mong balanse. At kapag wala ka pang sapat na ipon for down payment, again, huwag magmamadali na bumili muna. Sign number 3, may emergency fund ka na after na mabili mo na yung bahay. Again, napakahalaga po, pag bumili kayo ng bahay, i-factor in nyo na rin at least 3 to 6 months of your monthly wages na worthly savings na kasama na po yung monthly amortization. Kung ang monthly amortization mo ay nasa 15,000, kasama po at least yung 3 months to 6 months. That's around 45,000 to 90,000. At syempre naman, huwag nyo kalimutan din po yung mga extra funds for repairs, maintenance, at iba pang gastos. At mga ka-friendship, before we go to sign number 4, shout out lang tayo kay Armando Rubin, kay Angelico Rebolos, at kay Jewed Asti. Sign number 4 po, kung ready ka na bumili ng bahay, wala kang malaking utang. Yes, bago kang mag-loan, siguraduhin, hindi ka na lubog sa utang. Wala kang credit card debt, wala kang personal loans, hindi mo nagagamit yung sahod mo sa pagbabayad lang ng utang. Make sure lang may extra budget po tayo kahit meron kang loan na binabayaran. In other words, huwag kang magdadagdag ng utang kung ikaw meron ka pang obligasyon sa iba. Sign number 5, kung ready ka na bumili ng bahay, handa ka na sa long-term commitment. Again, ulitin ko, ang bahay, hindi po siya parang cellphone na pwedeng palitan anytime. Kaya bago ka pa bumili, hindi lang financial factor. Titignan mo sarili mo that you want to stay sa isang lugar ng pangmatagalan. Diba? At the same time, alam mo, kaya mong bayaran, diba, susunod na 10, 15, or 20 years. At naintindihan mo ang responsibilidad ng isang homeowners. Siyempre, bills, may maintenance, merong amilyar, at may mga repairs. Pang-anim na sign, kung ready ka na bumili na bahay, na-approve ka na sa loan ng bank loan mo or let's say pag-ibig. Diba? Alam mo, masyadong malaking burden. Almost lahat ng sahod mo ilalagay mo doon. Alam mo, pinaka-safe talaga, more or less from your income, around 30%. 30%. Kung ikaw ay kumikita ng 50,000, 30%, 15,000. 15,000 ang pwede mong ilaan para sa iyong monthly amortization. Siyempre, ang goal natin, hindi lang tayo makabili ng bahay, pero siguraduhin natin na, siyempre, hindi rin nasa sakripisyo ang iyong lifestyle. So, kung meron ka at least 5 to 6 signs itong listahan na ito, again, ano itong listahan? Number 1, may stable kang income. Number 2, may pang down payment ka. Number 3, may emergency fund ka na rin. Kasama yung monthly amortization. Wala kang utang na malaki. Number 5, handa ka na sa long-term commitment. Hindi lang sa pagbabayad, kundi tumira doon. At syempre, na-approve ka na sa loan. Tatandaan, ang pagbili po ng bahay, ng condo, ay hindi isang maliit na desisyon. Ito isa sa pinakamalaking investment na gagawin sa buhay. And probably, one time mo lang siya magagawa. Kaya pag-isipan nyo mabuti. Kaya kung gusto nyo pang matuto on how to really buy the right property and how to invest, you can check out na lang sa comment section, Real Estate 101. Meron tayong step-by-step guide dyan on how you can really buy your property. So my question to you is this, ano po ang biggest challenge mo sa pagbili ng bahay? I-comment mo sa baba. Sana nakatulong tong episode na ito at kung na-enlighten kayo, please don't forget to like, follow, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.